Hi, magandang gabi kapatid. Maraming salamat po sa lahat ng mga mensaheng ipinadala sa akin kahapon at maging hanggang kaninang umaga. Maraming salamat po sa inyong panonood ng maiksing pagbahagi natin kahapon. Ah, Nakakatuwa po ang inyong mga panalangin na ipinadala at makakaasa po kayo na kasama din po kayo doon sa aking panalangin. Maraming salamat din po kay Pastor Byron na nag-share ng video na ginawa natin kahapon, yung video reflection. At nagulat po ako, marami pong mga kaibigan, panibagong kaibigan ang mga nagpadala ng kanilang messages mula po sa iyong pagkakashare. Maraming salamat po, Pastor Byron. And of course, maraming salamat din po sa mga kaibigan natin na nag-express ng kanilang parehas na pasasalamat at panalangin mula po sa reflection natin. And nakakataba po ng puso. Ngayong gabi, meron po ulit tayong panibagong pagbasa. Babasahin po natin ang isa na namang magandang balita at magbabahagi po tayo ng ating refleksyon. So, ngayong gabi po, ang ating pong pagbasa ay mula po sa Aklat ni Mateo, Mateo 14, verses 22 hanggang 36. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil sa pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin niyo po ako," sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. "Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi kay Pedro. Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Pinagaling ni Jesus ang mga may sakit sa Genesaret. Tumawid sila ng lawa at dumating sila sa baybayin ng Genesaret. Si Jesus ay nakilala ng mga taga roon at agad nilang ipinamalita ang kanyang pagdating. Kaya dinala ng mga tao ang lahat ng may sakit sa buong lupaing iyon. Hiniling nila kay Jesus na mahawakan man lamang ng mga may sakit ang laylayan ng kanyang damit. At ang lahat ng gumagawa nito ay nagsigaling. Ang ating pong pagninilay mula po dun sa unang bahagi ng ating binasa ay tumutukoy sa gaano ba kalakas yung ating paniniwala at pananalig doon sa pangako sa atin ni Jesus. Yung pagpapakita po ni Pedro
ng takot nang nakita niyang siya'y lumalakad na rin sa ibabaw ng tubig ay reflection po ng isang natural na kahinaan ng pagiging tao. Yung naniniwala tayo na may magandang plano ang Diyos, pero nagdududa tayo, nag-aalinlangan tayo. Minsan, nandun na pala tayo, sinabi na niya sa atin yung daan. Pero, all the way, bigla tayong mag-aalinlangan at nagkukos ito ng ating paglubog. Kinakapos tayo sa ating pananampalataya. Kinakapos tayo doon sa ating pagtitiwala. At doon sa pagtatanong ni Jesus ng bakit ka nag-alinlangan? Ibig sabihin ay ipinapakita dito sa atin yung intensyon ng Diyos na kapag hindi ka nag-aalinlangan sa plano ko sa iyo, ikaw ay makakarating sa aking nais. Subalit kapag nagkaroon ka ng pag-aalinlangan na wala sa iyong puso na ako ay may plano sa iyo, malulubog ka talaga. At ang tanging makakapagligtas lang din sa iyo ay Diyos. Yung paghingi ni Pedro ng tulong sa Diyos ay isang indikasyon na tanging siya lang din yung ating magiging sandalan sa ating panahon ng pagdududa, sa ating panahon ng kalituhan. Sa buhay po natin, katulad sa akin personally, may mga bagay tayong tinatanong na sabi mo naman, Lord, ibibigay mo sa akin yung masaya, maganda at maayos na buhay. Pero bakit all throughout parang puro pagsubok, puro trials, no? Sabi mo ito yung landas. Lalo na kapag ginawa natin yung mga matutuwid na bagay. Lalong dumarating at lumalapit sa atin yung mga pagsubok. Ang kulang sa atin ay yung pagtitiwala, yung pananampalataya. Dahil kahit ano pa yung hirap dapat na ating pinagdaraanan, yung presensya pa rin ng Diyos yung hindi nawawala sa atin. Maraming pagkakataon na sinusubok tayo, lalo na kapag ginawa natin ang lahat ng bagay sa tama. Pero tulad ni Pedro, hindi dapat tayo nag-aalinlangan. Alam natin na sa dulo at dulo ng ating paghihirap, na andyan ang Diyos. Sa ikalawang bahagi po ng ating binasa, nakita natin doon, kapag matindi ang paniniwala natin sa Panginoon, kahit yung laylayan lang ng kanyang kasuotan, kaya tayong pagalingin. Mahawakan lamang natin ang isang bahagi ng presensya ng Panginoon. Alam natin na magiging okay tayo. Mapapagaling ang ating puso, kayang pagalingin ang ating isip, kayang pagalingin ang ating damdamin, ang ating lahat ng pinagdaraanan. Basta may tiwala lang. Kaya ngayong gabi, ang dalawang pinakamahalagang aral na dapat natin tandaan ay, una, huwag tayong mag-aalinlangan. Dapat alam natin sa ating sarili, matindi ang ating pag-ibig at paniniwala na sa dulot dulo ng lahat ng ating pinagdaraanan, ito ay bahagi ng plano ng Diyos. Hindi dapat natin siya sinusukuan. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit ang ating pinagdaraanan, dahil alam natin, ito ay bahagi ng isang napakalaking plano na Diyos lamang ang nakakaalam. Pangalawa, magtiwala lang tayo.
Magtiwala lang tayo na tayo ay nasa bisig at puso at pagkalinga ng Diyos. At papagalingin niya tayo sa lahat ng ating pinagdaraanan. Dahil hindi man tayo karapat-dapat humawak kahit sa kalaylayan lamang ng kanyang damit. Pero handa niya tayong pagalingin, handa niya tayong patawarin. Yun lang po ngayong gabi. At bago matapos po ang video ito, muli po ako nagpapasalamat kay Pastor Ronnie, kay Pastor Byron, sa mga kapatid po na ating mga nakilala, at gayon din po sa lahat ng sumubaybay ng ating reflection kahapon. Maraming salamat po. Ang lahat pong ito ay bahagi ng pagpapala ng Diyos para sa ating lahat. Nawa po ay maging mabuti ang inyong pamilya, ang inyong buhay, at mabuhay po tayo sa pag-ibig ng Diyos. Magandang gabi.